para sa akin, sila ang top 3 sa Miss International Queen 2025. So kung makikita nyo dito, si Vietnam, Philippines, and USA. So agree kayo ba or disagree? Unahin na natin si Miss International Queen from Vietnam. So bakit kasama siya sa top 3 ko? Kasi in every angulo, mapakandid man o kaya official photo shoots, laging merong kakaiba sa kanya na glow. Napapansin kasi siya So parang mapapa second look ka or even third look. Ganun yung eksena ni Miss International Queen Vietnam. Kumbaga meron siyang dala-dalang invisible na ring light, diba? And babaeng-babae talaga ang kanyang eksena. So kahit saan man siyang rumampa, magpakita, parang, uy, sino yun? Parang ganun yung magiging eksena mo sa kanya. And yes, galingan niya ulit doon sa kanyang final performance kasi nung pinanood ko yung sa kanyang preliminary interview, yung rampa, tapos yung eksena niya, malinis din, pulidong-pulino. So yung isang challenge din sa kanila is yung communication. So if ever man na maitawid niya yung Q&A, matakot ka na. Baka kakuha din sila ng another crown. Next naman is Miss International Queen Philippines and Patricia Lorenzo. Ibibase natin sa preliminary interview and syempre sa mga experiences niya and sa mga nakikita natin sa media, press con. Yung nakita ko sa kanyang gown is napaka-finesse yung galawan niya. Hindi siya magaslaw, as in pulido, malinis, plakado. And then sa swimsuit naman, alam mo yung parang meron din siyang dalang sariling ring light. Kumikinang siya. And then flawless yung pagka-rampa niya sa stage. And then sa communication naman is, yun yung isang advantage natin bilang isang Pilipino. Yung pwede tayong makapag-communicate through the English language. So, ito yung mga tatlong nakikita kong baraha na pwede niyang idala sa Thailand, lalo na ngayong finals. And syempre naman, yung kanyang experiences, yung kanyang support sa fan-base support ng Pilipinas, mas lalo talagang mapapaangat yung bandera ng Pilipinas. At ang pang-third naman natin ay si Miss International Queen from the United States of America. During her overall performance sa kanyang preliminary competition, ang naramdaman ko tsaka napansin ko sa kanya is yung confidence, yung stage presence talaga niya na she is screaming power. So, nung nakita ko ang kanyang interview, medyo malalim yung hugot niya, no? Tsaka ramdam mo rin kung ano yung pinagdaanan niya. Ang pinakauna dyan is being a